Dito, mekos-mekos lang, mix-mix lang ay siguradong 100% tanggal ang butas ng tangke nyo. Sa may mga butas yung tangke na tulad nito ay isa lang po yung marirekomenda ko sa inyong gawin upang matapalan yung butas ng inyong tangke, at yan yung gumamit po kayo ng mga epoxy steel na ganito. Po tayong sponsored ng produkto na to at hindi ko po to nirekomenda na gamitin nyo. Bali ito lang po yung nalalaman ko na magandang klaseng epoxy, pero kung kayo mayroon po kayong alam na mas maganda pa rito ay yan po ang inyong gamitin. Kung tatanungin nyo naman po ko sa mga hinang-hinang upang matapalan itong butas ng ating tangke, ay medyo pas po tayo dyan mga pare ko dahil na-try na rin po natin dyan. Kung makikita nyo itong ating tangke, ikutan nyo po yan 360 degree, ay wala po kayong makikitang hininang dyan. So tara mga pare ko at tapalan na po natin yung butas itong ating tangke gamit po itong ating epoxy steel. At ang kauna na po natin gagawin syempre ay linisin muna po natin siya ng mabuti at tanggalin po natin lahat ng langis dito dahil yan po yung hindi magpapadikit sa ating epoxy steel. Pwede po tayong gumamit ng mga liha at kahit na ano pong pangkaskas sa kanya para lang po mapalabas yung kanyang pinaka surface. Procedure naman po kung paano gamitin itong ating epoxy steel ay nandito po sa likod ng kanyang lalagyan, at ito po makikita nga rin po natin dito yung kanyang melting point ay over 300 degrees Celsius, which is okay na okay po yun. Siya po ay water, gas, and oil resistance at kaya niya po dumikit sa loob lamang ng 5 minutes. At yung kanyang curing time ay 24 hours. So mix lang po ng equal amount. So butasin muna po natin at maglagay po tayo ng konti rito. Yun. Okay na muna po siguro yan. Then sunod po natin yung isa. Dapat equal amount. So dito naman natin lagay sa kabila para makita natin na parehas lang sila. Yun. Then meron nga pala itong pasunod na panghalo. At sabi ay haluin daw natin lang ng mix. Kumbaga mekos lang. Yun. Para mga pare ko wag po natin patatagalin. Pag nahalo na po ay i-apply na ugad natin dahil kung makikita nyo sa kanyang instruction 3 to 5 minutes ay titigas na po siya dahil baka po maunahan po tayo ng pagtigas niya. At saka po natin siya ngayon ay i-apply na dito sa ating butas. So yun mga pare ko, tapos na po at waiting lang po tayo for 24 hours. Makalipas yung 24 oras, ito na po yung ating epoxy at tuyong-tuyo na po siya. Dito pwede na po natin itong lagyan ng gasolina for testing. Makalipas yung 5 oras at ito na po yung ating epoxy at ito na po yung ating tangke, at base po rito ay leak free na po siya at literally wala po siyang tagas. So perfecto po, tulad po ng inaasahan ko dahil ganito din po yung resulta nung una kong nilagyan to ng epoxy. Mga pare ko at nailagay na po natin yung tangke dito sa ating motor at nagagamit na po natin siya, at ito po yung ating nilagyan ng epoxy na butas at 100% na wala po siyang leak. At ganito lang din po yung ginagawa natin once na may butas po yung ating mga tangke, at sigurado po tayo na 100% safe, sure at effective. Kung sakali naman po magkalikulit siya after a long year, ang gagawin lang po ulit natin dito ay papalitan din po natin itong ating epoxy. At the same time ay sasabay na rin po natin yung paglilinis nitong ating tangke.